So welcome on board mga boards. At ito na, today is the day. Gamit na natin yung ating Click 160. Actually hindi pa natin schedule para sa Foodpanda. So ko lang mag-ikot-ikot, no? Pero pupuntahan ko lang yung tropa natin sa Walter Mart Santa Maria. Kasi nagtatrabaho yun sa Honda. Isa siyang mekaniko dun. So kung may mga concern kayo sa mga unit nyo na Honda, pwede nyo siya puntahan dun, no? Kayo na ang sumubok nung kanyang gawa. Pero ngayon kasi meron akong i-concern sa kanya about dito sa motor na to. Kung pasok ba sa warranty. Kasi doon sa dito sa Santa Maria na pinagkuhanan ko nitong unit na to, hindi raw yun kasama sa warranty. So ang concern ko nga pala dito mga boards ay yung charging port nitong aking Honda Click 160. Kasi minsan gumagana siya, tapos kapag pinatay na yung motor at binuhay mo ulit, hindi na siya magcha-charge. Nakapag-try na rin ako ng iba't ibang klase ng charging cable. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Mapa-original man, ganun pa rin ang nangyayari. So syempre, isang buwan pa lang sa akin yung motor. Ang natatakbo pa nga lang total nito 993 kilometers pa lang. So magwa 1,000 odo pa lang yung motor. Meron na akong kinakaharap na ganyang concern o issue dito sa motor na to, sa Click 160. Di ba? Nakakadismaya kung ganun. Kasi di ba, bumili ka nga ng motor, lalo na modelo, so meron niyang charging port, less hassle na kapag nalobat ka, pero kang charging o meron kang masasaksakan. Kaso kung ganyan ang sistema, para ka lang din palang nagmotor na wala charging port, kasi magdadala ka pa rin ng power bank. So ngayon pupunta tayo dito sa tropa natin. So pupunta natin ngayon para i-concern sa kanya. Kasi actually guys, isang linggo na akong nagbibiyahe ng Foodpanda. Isang linggo na rin ako nagtsatsaga na paggamit-gamit ng power bank kasi hindi ko magamit yung charging port nito. So ngayon, ito Honda siya. Tatanong natin sa kanya kung covered ba to ng warranty. Kasi doon sa parang ayaw nilang i-warranty tong motor eh. So puntahan natin kung nandito yung tropa. Sana nandito. Kung wala So yun mga boards, ang ending wala yung tropa natin dito sa Walter. Diyan siya gumagawa sa may mechanic area na yun. Di raw nakapasok. Anyway, yun. Para mag-gets nyo yung sinasabi ko about dito sa charging port ng Honda Click 160. Ilalagay ko dyan sa screen yung video. So cellphone natin 45%. Gamitan natin ng ito Acer. Walang response, hindi nagcha-charge, maandar yung makina. Ito original, saksak natin. Wala ring response. Yan, hindi nagcha-charge. Ito buto, ginagamit namin yan yan, ayaw. Try natin. Ito, pa power bank ko. Yan, nag-charge sa power bank. Pero sa motor ayaw. Ayun, pag dito ayaw. So ginawa ko yung video na yan para mag-file ng warranty. Kasi 'di ba ano yan hindi naman yan consumable parts. Related yan sa electrical. 'Di ba? Related yan. Ngayon, nasabi nung mekaniko sa akin doon, ano daw, consumable parts daw yung charging port nito, which is module kasi yan
Module yan. Kapag nasira yan, bili lang kayo ng module. Kaya lang, mabisa rin yung presyo ng module. Alam nyo kung magkano? Magkano yung module yan? Nasa 1,000 rin mahigit. Kung di ako nagkakamali, parang nasa 1,600 to 1,700. Ganun kamahal yung module ng charging port ng Click 160. Hindi kasi siya katulad nung sa ADB na pabilog, no? Hindi siya katulad nun eh. Since wala yung tropa ko dito sa Honda na mekaniko dyan, nag-consult ako doon sa tao nila sa loob, sa staff ng Honda ron, para i-confirm kung consumable parts ba ang charging port at kung kasama ba siya sa warranty. So ang sabi naman niya, kasama naman daw sa warranty ang charging port. Kasi nga, electrical related yung yung charging port, hindi naman siya consumable. Kasi ang charging port, mga paps, ginawa yan para pagsaksakan ng USB, no? Ngayon doon sa pinagkuhanan ko, ang sinasabi nila naluganggang na raw. Yun yung term na ginamit niya, naluganggang na or nabusalsal na. Dahil nga raw sa pagtatry ko ng cable. So ito mga paps, bakit hindi ko itatry? Siyempre kahit naman sino, susubukan muna nilang magtry ng ilang cable. Siyempre tanggal kabit, di ba? Para malaman nila kung sa cable ba may problema, sa fuse ba, which is yung nandyan sa may battery, or yung charging port na, o baka naman yung sa may sakit sa likod, which is naglulus lang yung yung contact ng socket. So ang basic troubleshooting na ginawa ko, syempre pumunta ako ng technician ng cellphone. Pina-check ko yung loob, okay naman, malinis naman, may mga ilang dumi pero hindi related dito sa aking USB port o yung type C port ng aking cellphone. Tapos bumili ako ng ibang cable. Bumili ako ng Essager, dalawang klase. Meron tayong 1 meter length, tapos meron tayong spring type. Kasi yung spring type sana yung gagamitin ko dito sa motor. Kaso ang malupit, yung spring type na yon, walang problema sa Winner X ko tsaka sa ADB. Walang problema yun. Ngayon dito lang ako nagkaroon ng problema sa charging port ng Click 160. So ayan, nasa video. Mahirap lang kasing i-demo ngayon kasi baka mamaya gumana. Kasi may times din naman siya na gumagana, may times din na mawawala. Na minsan kalagitnaan ng biyahe ko, magpa-pop up yung screen ng cellphone ko o magbubukas yan, magta-turn on yan. Ang mangyayari, wala na, hindi na siya nagcha-charge pero nakasaksak yung USB cable. So yun yung concern ko. Kaya ngayon, dumaan ako kanina, bago natin simulan yung vlog, dumaan na ako doon sa na pinagkuhanan ko. Ang sabi nila, susubukan na lang daw nila akong tulungan para mag-file ng claims or warranty. And meron din naman akong insurance diyan sa kasi may optional silang pinababayaran monthly na insurance ba. So meron kang 10,000 pesos na mako-covered sa motor mo na insurance. Let's say magasgas yung motor mo, maaksidente ka, yung meron kang worth 10,000 na insurance para maano mo yung papalitan yung pyesa, napapasok lang doon sa 10,000. So okay na. Nakipag-coordinate ako dun sa manager nila. Sinend ko yung video na pinanood nyo. Tapos pinicturan ko na rin yung charging port. Then nagbigay ako ng details. Buong pangalan ko, release date, anong unit, anong brand, anong concern. So kung meron man silang hahanapin pa, makikipag-comply tayo. So ang hassle lang kasi mga boards na tamang may charging port yung motor, tapos hindi mo magamit ng tama kasi on and off, di ba? Gagana siya. Then pag pinatay mo yung ignition ng motor mo, bigla lang hindi gagana. So ang hassle nun, para magdala ka palagi ng power bank, di ba? May charging port na yung motor mo, tapos magpa-power bank ka pa. Ang purpose nga ng charging port na yan is mag-charge yung cellphone. Hindi naman dahil hindi mo siya pwedeng gamitin o kaya madalang mo lang gamitin, di ba? Yung ibang mga tao bumibili ng ganitong klaseng motor na may charging port.
para less hassle na nga. Para nga hindi na bumili ng power bank kasi may charging port na yung mismong motor. O, tapos ganyan pa yung mangyayari. So sa part ko lang, napakabago lang ng motor. Almost 1,000 pa lang yung natatakbo at isang buwan pa lang sa akin. Ganito na agad yung kinakaharap ko. Maintindihan ko pa sana let's say umabot ng 5 buwan na sa akin yung motor. Tapos tsaka pa lang nagloko yung kanyang charging port. Pwede ko pang i-shoulder yun kahit ako na lang mismo ang bibili kasi nagamit ko naman ng 5 buwan, okay siya, walang problema at noon lang lumabas. Kaso kasi bago-bago pa lang kung tutusin, sariwang-sariwa pa yung motor, madumi lang, no? Madumi lang. Iba yung usapan na sariwa yung kondisyon sa madumi lang. Yan, tatry natin. At pagka hindi tatry natin makipag-coordinate mismo kay Honda. Kasi ang gara, wala pa naman tayong modification na ginagawa dito sa motor. Hindi naman ako palalagay ng MDL. Hindi naman ako palapalit ng busina. No? Kahit man sa Winner X ko, sa ADB namin, hindi kami nagpapalit ng busina dyan at hindi kami naglalagay ng MDL. Kaya wala ring maibubuta sa akin na may ginalaw ako na something sa, alam niyo yun, sa wirings, sa electricals. Kahit nga sa fuse nito di ba? Chinek ko lang yung fuse kasi baka mamaya naputo lang yung fuse. Kasi meron siyang, yung USB port natin mga boards, meron yang fuse. Kaya yan may fuse, baka kasi mamaya habang umuulan, nagcha-charge ka, nabasa ng tubig yung charging port, sa halip na masunog yung motor mo or damay-damay pa ng kung ano-ano yan, nilagyan nila ng separate fuse para hindi na madamay pa yung ibang electricals. So okay yun sa part na yun, okay yung ginawa ni Honda na yun. Kaya lang dito sa unit ko hindi okay. Wala pang 1,000 kilometers, ganun na yung kinakaharap ng aking Honda Click 160, di ba? So syempre may karapatan naman tayong mag-file ng claim kasi kasama yan sa binayaran natin. So magpa-file tayo. Kaya nga lang nasa dealer ko 'yun kung papayag sila na i-file ng warranty 'yun ewan ko kasi mahirap na lang magsalita. Nagtrabaho rin ako sa motorcycle industry at nakakapag-file din naman kami ng mga electrical problems kagaya nito. Nung nasa motorcycle industry ako, ilan na yung naging ganyang issue namin about sa electricals. Yung mekaniko namin na-inspect naman at nagpa-file kami ng warranty. Oo, matagal yung pyesa bago dumating, pero at least nagkakaroon ng assurance yung tao kung may darating, di ba? Kasi ang gara pa nga, apakamahal ng nito, apakamahal ng charging port, 1,600 to 1,700 ang genuine. Hindi naman natin pwede lagyan lang to ng mga aftermarket na mumurahin, baka mamaya masira lang yung cellphone natin. So yun lang ang kinakaharap ko dito ngayon sa Click 160 ko. Sa power, sa performance, wala akong problema. Pagdating sa convenient, wala rin ako masabi kasi sobrang swabe. Kaya lang talaga dun lang sa charging port, dun siya sumablay kasi yung purpose ng motor o yung paggagamitan ko talaga nitong motor na to, gamitin sa akin yung charging port. Kasi sa Winner X ko, wala akong naging problema sa charging port. Sa ADB namin, wala akong problema sa charging port. So, yun lang mga boards. Ride safe sa inyo. Mukhang maaraw na ulit. Ang init na nga sa likod Pero sana magtuloy-tuloy na. Kaya lang nakakatakot pa rin kasi doon sa part na malayo na yon, madilim. So, yun lang. Ride safe sa inyo.